Talaga namang napakamautak nga nitong si Carlos dahil nakita nga niyang ito ngang si Lynette ay labis na nangungulila dito kay Annalyn at naiinis siya dito. Sinabihan niya na oras na siguro at panahon na nasanay niya ang kanyang sarili na magkalayo dito kay Annalyn. Dahil darating din naman daw ang araw na mag-aasawa na nga ito at bubukod na rin kapag nagkaroon na nga ito ng sariling pamilya. Subalit ito nga si Lynette ay nag-aalangan sa mga plano nitong si Carlos. Unang-una dahil nga ang kanyang edad ay hindi na ganun kabata at maaaring nga magkakaroon siya ng komplikasyon. Subalit kwento naman itong si Josa ay dapat daw magtiwala siya dito kay Carlos dahil doktor naman ang kanyang asawa at natitiyak niyang hindi ito magiging pabaya sa kanya. Samantalang ito nga si Josa ay tuwang-tuwa nang nagkukwento nga itong si Lynette sa kanya. Dahil nung marinig niya na gustong-gusto na pala ni Carlos na magkaroon sila ng baby, ay nasasabik siya sapagkat excited na rin siya na magkaroon ng panibagong baby sa kanilang pamilya. At ninais pa nga niya na sa pangalawang pagkakataon ay magiging ninang siya. Subalit ito ang si Lynette ay hindi pa nga sigurado dahil sa kanyang mga inaalala. Naisip nga kasi ni Lynette na hindi nga talaga ganun kadali ang magkaroon ng anak kapag meron na ngang edad. Subalit sinabi naman ni Josa na kung nais niya na maging maayos ang pagsasama nila ni Carlos ay kailangan niyang sundin kung ano man ang gusto nga nitong si Carlos at saka kapag nagkaroon daw sila ng baby ay mas lalong magiging matatag ang kanilang relasyon dahil ang baby ang mag-uugnay sa kanila. Kaya naman ginagawa ito ni Doc Carlos dahil nais niyang makasiguro na safe siya na anuman mangyari na magkatuklasan man ng mga lihim ay hindi ganun kadali na hiwalayan ni Lynette itong si Carlos. Talang ito nga si Lolo Pepe ay napilitan nga sabihin kay Zoe ang totoo niyang ginawa na nagpa-DNA test siya at dito nga niya natuklasan na hindi siya totoong anak nitong si Obeng. Ayaw nga niya sanang sabihin kay Zoe ang totoo dahil gusto niya kay RG muna ito sabihin. Subalit dahil mapilit itong si Zoe at umiiyak na nga dito sa kanyang harapan. At isa pa doon ay nalaglag ang mga papel na daladala niya at nakita mismo ni Zoe ang kanyang DNA test. Umiiyak siya na talaga wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Ang totoo ay umaacting lang ito sa matanda. Naawa naman ang matanda dito sa bruhildang si Zoe. At sinabi na lang niya na huwag nang malungkot dahil hindi naman niya kasalanan ang mga nangyayari at biktima lang din siya at iisa lang umano ang may kasalanan ng lahat dahil ang kanyang ina dahil hindi naniniwala na ang kanyang maming si Moira ay walang kaalam-alam. Natitiyak ni Lolo Pepe na sinadya ni Moira ang lahat na ilihim dito sa kanyang tatay RJ. Kaya naman sinabi ni Zoe na kailangan puntahan niya ang kanyang mami at kailangan tanungin niya kunwari. Balit ito namang si Lolo Pepe ay inaalala naman ang kanyang anak na si Obeng paano umano siya. Ninais niya na si Zoe ang pumunta sa kay RJ. Ngayon nagkabaliktad na nga sila. Ang napakamaling desisyon na ginawa nitong si Lolo Pepe. Okay na sana nakuha niya ang DNA test. Subalit iniwan pa niya ang DNA test na hawak-hawak niya dito nga kay Zoe at pumunta pa siya mismo doon kay Moira na siyang magiging dahilan kung bakit mapapahamak nga ang matanda dahil nga itong si Moira ay talagang desperada. Kinagulat nga ni Moira nang biglang buksan niya ang kanyang pintuan at humarap nga sa kanya itong si Lolo Pepe. Biglaan nga itong dumating. Agad na sinabi ni Lolo Pepe ang kanyang mga natuklasan at tungkol sa mga nilihim niya sa kanyang anak na si RJ. Galit na galit ito kay Moira at sinabihan siya na kakasuhan sa kanyang mga pinagagawa kay RJ. Sinabi ni Lolo Pepe na kakasuhan nga itong si Moira ng concubinage, mga bagay na hindi matanggap ni Moira. Kaya naman nung makatalikod na nga ang matanda, ay agad na itong pinukpok ng bote na siyang dahilan kung bakit nawala ng malay itong si Lolo Pepe. Samantala, nag-aalala ng gusto itong si Annalyn dahil nga may usapan sila ng lolo niya na bago siya umalis ng ibang bansa ay nais niya itong makausap ng personal. Subalit ilang oras na nga siya nag-aantay sa meeting place nila ay wala pa rin ito kaya sinubukan niya itong tawagan.
At nag-ring na nga ang phone nito at alalang-alala na ngayon itong si Zoe dahil sa ginawa ng kanyang mami at tumatawag nga itong si Annalyn.